Hello po mga kababayan, kamusta po kayong lahat? And once again, welcome back to another episode of Simply Talkies Vlog. Pag-usapan natin mga kababayan, ito pong sa Marcos administration. Kasi po, yung mga nagdaang bagyo po, malaki po ang napinsala sa ating bansa, lalong-lalo na sa pangkabuhayan ng ating mga kababayan na dinaanan ng bagyo, yung ating agrikultura, bilyong piso ang nawala dyan, at ilang milyong piso rin ang inilalabas ng administrasyon para po pantulong sa ating mga kababayan. At marami rin pong mga karatig lugar natin, mga karatig bansa natin, at ang bansang Amerika ang tumulong na po, no? Nagbibigay ng aid. Okay? So, at the same time, may sinabi pong good news ang Pangulo. Pero totoo nga ba na good news? Okay? So, bago po tayo magpatuloy, tayo po ay magbibigay pugay at pasalamat sa lahat ng ating channel members, followers, subscribers, nag-like at nagsishare ng ating mga videos, sa mga nagbi-video replay, nagsishare ng kanilang blessings, at ganun din po sa mga nakakasama natin sa ating video premiere at live streams. Special shout out to all our OFWs, the men and women in uniform, sa mga frontliners at mga guro. At ganun din, lubos po tayo nagpapasalamat sa lahat ng sumusuporta at patuloy na tumutulong sa ating channel. May God bless us all, may God bless our country, and may God bless the Marcos administration. Unahin natin mga kababayan, itong halaga na naitulong po ng ating gobyerno o ng gobyerno ng House of Representatives dyan po sa Region 5, sa Bicol Region. Sabi dyan sa Manila Bulletin, 850 million aid reach typhoon victims in Bicol under House Initiative. O ayan po. Dami nito mga kababayan. No? Tignan nyo po yung larawan na yan. Nandun po sila kahapon. No? Okay. An estimated 850 million worth of aid was rolled out here November 21 under the House of Representatives-led Tabang Bicol Tindig Uragon program that was created especially to help victims of destructive typhoons Pipito and Christine across Bicol. So, buong bayan ng Bicol yan. Over 170,000 typhoon victims from Catanduanes, Camarines Norte, Camarines Sur, and Albay benefited from the aid distribution once the dust settled. Sabi po ni Speaker, this united effort is a testament to the resilience and bayanihan spirit of the Filipino people. As we rebuild lives and communities, let us continue to work hand in hand for a stronger and more prepared nation. Rest assured, your government remains steadfast in providing support and hope during these trying times. O, ayan. The large-scale relief initiative was launched in cooperation in DSWD, Secretary Rex Gatchalian, pursuant to the directive of President Marcos to respond to needs of those affected by the successive typhoons. Ang dami pala nito mga kababayan. The aid provided to the victims covered financial support, home repairs, and livelihood restoration. Ayan. Amy Marcos, ayuda. Ayuda Nation ba yan? Tingnan mo. Financial support, home repairs, and livelihood restoration. Di po ba? Yung sinabanggit nyong livelihood, kakahiya naman kayong mag-best friend. Last Monday, a convoy of 24 truckloads, 24, carrying food, hygiene kits, clothing, and other essential items relief gathered from a nationwide donation drive left the House of Representatives to deliver critical assistance to the affected communities in the region. Si Elizalde ko, also help organize Tabang Bicol Tindig Uragon. This program underscores Speaker Romualdez's dedication to uplifting Filipinos in need. Our sincerest gratitude to Speaker Martin and the HOR for bringing hope and concrete assistance to our people. Through this program, we can significantly aid many Bicolanos in recovering from the successive typhoons. Ayan po In the first leg program, sa Catanduanes, some 100 million in cash assistance was doled out to an estimated 20,000 beneficiaries. Included in the aid package for the people of Catanduanes were 10,000 packs of relief goods,
and 140,000 kilograms of rice, as well as housing materials for 950 families. The focal point of the relief effort in Albay was at Ibalong Centrum for Recreation in Legazpi City. Allocated for the province was a total of 255 million in cash assistance for estimated 53,000 beneficiaries. So, ang dami po dito, no? So, kung gusto nyo, basahin nyo na lang po itong mga nasa dulo. Pero talagang binubuhusan po nila ng tulong yung Bicol region na nasa lanta, no? Siguro sa lugar din nila Lenlen. Ang problema, mga kababayan, nung ginagalugad ko po itong FB page ni Sir Benji Contreras, may hinagpis po dito. No? Siguro may nagsumbong po kay Mr. Benji Contreras. Marami pong tulong ang ibinigay ang Pangulo dyan, no? Sa Bicol Region 5. No? However, mga kababayan, ito po, no? Sir Benji, hiramin ko po, pakita lang natin. Para malaman ninyo, no? Kung may nakakapanood pong government employee dito, no? Pangulong Marcos, ito po, tingnan ninyo. Sabi dito sa post ni Sir Benji, hinagpis ng mga Nagaweños na BBM supporters. Noong kampanya, sila ang nagsakripisyo at nakipaglaban para kay BBM. Pero ngayon, itsapwera sila sa ayuda ng PBBM admin. Ang nananagana ay di man lang bumoto kay PBBM dahil sila ang kakampi ng LGU officials. Malamang yung mga anti-PBBM ang nakikinabang. Ito po, hinagpisa, nakarating ito kay Mr. Benji. Pinapanawagan natin ngayon sa inyo. Kayo naman dyan, mga LGUs, set aside ninyo ang color ng politics ng mga yan because the President did not look at the color of your politics. Walang partisan dito. Kababayan yung mga taga-Naga yan o kung sino man. Ibigay nyo ang nararapat na tulong na binigay ng gobyerno sa kanila. Ito po kasi ang mahirap, mga kababayan. Pag ito dumaan sa LGU, napopolitika, mga kababayan. Kaya mas maganda, idiretso nyo na lang kung kayo ang tutulong. Idiretso na lang talaga dun sa mga nangangailangan. Huwag na kayong pumayag na, yung mayor, ibigay nyo kayo. Hindi. Mapopolitika, mga kababayan, at baka hindi pa makarating dun sa dapat pagbigyan. Kaya ito, umiingay ang mga taga-Naga, Nagaweños na PBBM supporter na iitsupera sila kasi bakit hindi sila dilawan kalaban sila sa politika ng mga opisyal ng LGU na yan. Ayan po isinulat ito, pinararating ni Sir Benji. Tulungan natin itong mga kababayan nating taga-Naga na hindi kakampi ng mga local officials doon na hindi mga maka-BBM. Pag maka-BBM ka, baka tinatanong pa, ano ka, BBM o dilaw o pink? Pag sinabi mong BBM, di ka bibigyan. Pero yung tulong baka galing sa admin. Dapat kayong LGU dyan, mahiya naman kayo. O baka naman kay Mama Lenlen. Nananawagan tayo kay Mama Lenlen. Kababayan mong mga taga-Naga yan o whatever. Kayo dyan sa buong Region 5, anumang city kayo, anong bayang kayo sa Bicol Region. Huwag na kayong mamulitika. Lahat kayo naapektuhan ng bagyo. Hindi po pinili nung bagyong Catherine o Pipito na, oy, PBBM supporters lang ang tirahin natin. Hindi po Oy, dilawan lang at pinks ang tirahin natin. Hindi po, lahat po kayo, walang pinipili ang bagyo. Buti pa ang bagyo, walang pinipiling politika, kulay ng politika. Pero pagdating sa inyo sa pagtulong, kayo ay namumulitika. Wala pong ganun sana. Sana makita po ito ng ating presidente. Kawawa po itong mga to. Speaker, Elizalde ko, kayo dyan Lagmay, kayo dyan Salceda. Dapat pag ganyang mga disaster relief, walang kulay ng politika, punyeta talaga, mga kababayan. Nakakaawa po Di po ba? Papatayin nyo ang kapwa nyo dahil lang sa kulay ng kanilang politika, hindi kayo binoto, yun na yun. Parang nangyari rin sa amin yan. Sa parents ko, nung wala silang nakuwang ayuda during the COVID-19 pandemic. Wala po kasi iba po yung binoto nilang mayor. Na politika sila lahat. Kaya ganun po talaga. Hindi na nagbago ang ugali, mga hayop. Parang hindi mo kababayang Pilipino, inuuna muna ang politika, ang kulay ng politika.
Di ba? Dito hindi po ganun. Pag may nangyaring ganyan, hindi na tinitingnan, sino binoto mo? Democrat ka ba o Republican ka? Hindi po. Pag nandiyan ka na tinamaan ka ng disaster, tutulungan ka, walang kulay ng politika. Di iba sa atin eh. Mga hayop talaga. Nakakabwisit mga kababayan. O ito good news ng ating Pangulo. Pero totoo ba? O yan. Tingnan natin mamaya sa isang article. Dito po sa Politico, hindi na tayo mag-import. Marcos wraps up local seed production to boost farmers' yield. O ayan. President Marcos Jr. on Thursday said the government will invest heavily in seedling production and research development of new, better seeds for all types of crops so that the country farmers will no longer rely on imported hybrid seeds. Ayan, magdi-develop pala tayo, mag-i-invest tayo, no? Ng research and development. In a speech before land reform beneficiaries in Bacolor, Pampanga, the President said he met with concerned government agencies and the private sectors to discuss recommendation to boost, palaguin, paramihin ang local seeds and seedling production for rice, vegetables, and other crops. Dito nagmukhahi ng mga hakbang na paramihin pang ating mga seedling nursery sa buong bansa para mapaigting pa natin ang pagtatanim ng mga gulay at bigas. Ito po yung programang ginawa po namin ay yung seedling production para po ang ating mga magsasaka ang kanilang ginagamit na variety na itatanim hindi na lamang na palay kundi pati ang mga gulay yung pinakamagaganda at sapat na hindi na tayo mag-i-import. Ayun. He noted that the government is still importing hybrid seedlings from other countries despite the Philippines' capacity to research and develop better variants of seeds on its own. Nag-i-import pa tayo ng mga seedling. Dapat kayang-kaya naman natin gawin dito sa Pilipinas. Kaya yan po ang aming bagong programa na paramihin ang seedling production dito sa Pilipinas. Hindi na tayo mag-import. Correct. I agree with that. Kasi pag mag-import pa, dagdag pa yan sa gastusin. Tataas ang presyo, di ba? Sasama sa capital expense. O, di ba? This will ensure that Filipino farmers are given the best kind of seeds and seedlings that they can grow into crops and a better yield, sabi ng Pangulo. Sigurado ako na sa ganitong paraan ay makakatulong ito sa ilang pangunahing industriya ninyo rito sa Pampanga, kagaya ng pagsasaka, specialty food at ang food processing. Ayan. Kasi po namigay po ang Pangulo ng 2,939 certificates of condemnation with release of mortgage and 30 certificates of land ownership award to over 2,000 agrarian beneficiaries sa Pampanga. Ang dami na naman nito, no? He said this will help ease the farmers' plight after suffering the damage of their crops in the wake of recent typhoons that hit the country. Sa pagkakataong ito, nais po naming mabawasan ng inyong iniisip at inaalala. Isa pa ito sa talaga nating mga layunin. Isang hakbang ito upang pagtibayin pang sektor ng agrikultura at matulungan na maiangat ang antas ng pamumuhay ng ating mga magsasaka. Napakaganda niyan mga kababayan. Actually, saan ko ba nakita yung mga kababayan, yung ating mga SUCs, gusto nilang pag-igtingin sa agriculture, no? Palakihin yung sa agrikultura. Nabasa ko sa isang article, hindi lang natin na-save mga kababayan. Pero meron po niyan, no? Pati sa mga universidad, mga SUC, state colleges and universities. Gusto ng Pangulo ay magkaroon ng pag-aaral ito sa mga agriculture. Maganda po yan, mga kababayan. No, that is a good news. Now, ano naman yung bad news? Eto po, mga kababayan, eto na naman tayo. Sa lawak ng tubig natin, we are archipelagic country surrounded by waters. Marami tayong mangingisda. Pero ano mangyayari? Philstar, DA, to import, mag-i-import tayo additional 8,000 metric tons of fish. Ayon. Bakit kinakailangan mag-import ng 8,000 metric tons of fish ang gobyerno? Bakit? Hindi na ba tayo nakakapangisda sa ating West Philippine Sea? Wala na ba tayong makuwang ibang isda sa ibang karagatan natin na hindi sa West Philippine Sea? Bakit kailangan mag-import ng 8,000 metric tons ang DA ng isda? Bakit? Ito po kasi.
The government will import an additional 8,000 metric tons of fish amid the close fishing season. Nagsara pala sila. Meron po dyan yata, sa Mindoro po yata yun. And the 1 billion damage to the fisheries sector due to successive typhoons, sabi po ng DA. Yun naman pala. May rason. Akala ko, wala na tayong makuwang isda sa West Philippine Sea kasi ayaw na ng mga tsekwa. Ganun po ba? Oo. At press conference, Agriculture's Assistant Secretary and Spokesperson Arnel de Mesa said the importation of additional 8,000 metric tons of fish was discussed during the meeting of DA. Yesterday, there was a discussion on the possible, discussion pa lang naman, no? Additional importation of fish, the volume is at 8,000 metric tons. Needs to arrive before the end of the year. Ay, naku, Diyos mio. The Mesa added that this will bring the total volume of imported fish for this year to 38,000 na. After Agriculture Secretary Francisco Tumilariel previously approved the importation of 30,000 metric tons of fish amid the start of close fishing season on November 1st. Nagsara po kasi sila. We know the problems brought by the successive typhoons. Yan, ang dami, sinisi yung mga bagyo. Si Christine, si Leon, si Marce, si Nika, si Opel at Pipito, 6 mga kababayan, no? The Mesa maintained that there's still no shortage of fish. Wala naman daw palang shortage. Bakit mag-i-import? Kung walang shortage, bakit mag-i-import? Despite the elevated retail price in the markets, adding that the DA has no plan to implement price control. Naku, Diyos me, tataas ang bilihin yan. Importation eh. He said the additional 8,000 metric tons of imported fish should arrive in the first 2 weeks of in the first 2 weeks of December. Ang tanong, saan po kayo mag-i-import? Saan po kayo mag-i-import nung 38,000 na? Saan? Kasi yung una 30,000 metric tons. Ngayon, dadagdag ng 8,000 metric tons. Hindi sinabi ko anong klaseng isda. Ang tanong ko ngayon sa inyo, saan kayong bansa mag-i-import? Baka sa China. Ano ang sabi dati ni Representative Ralph Recto, yung current Finance Secretary? Double murder tayo eh. I-import tayo ng isda. Saan? Sa China. Saan kinukuha ng China? Sa West Philippine Sea natin. Babayad tayo sa China o double murder. Nangunguha ng isda sa sariling teritoryo natin. Tapos babayaran natin. Parang sinabi, meron kang fish pond. Ayan, fish yung dyan. Yung meron kang farm, fish farm. Sabi mo dun sa kapitbahay mo, hulihan mo ako ng isda. Bili ako isda sa'yo. Bayaran kita. Ang ginawa nung kapitbahay mo, nanguha ng isda doon sa fish farm mo, tapos binayaran mo. Binili mo yung sariling sayo. Yun lang ang tanong ko mga kababayan. Anong mga isda? Hindi sinabi. At saan mag-i-import? Kung sa China, yun na naman tayo. Kinuha sa sariling dagat natin, ibenta sa atin. Tayo naman tanga-tanga, bayad tayo. Kasi bakit? Kulang ang proteksyon ng mga mangingisda sa West Philippine Sea. Diba? Lalo na sa Baho de Masinloc. Sagana sa isda ang Baho de Masinloc. Mangisda ka ngayon, bukas ganun pa rin, dami. Hindi po nawawalan ng isda. Baka doon lang kukunin yung i-import na isda eh. Diba yan ang bad news? Sabi, hindi daw mangingialam ang DA sa price control ng isda. Paano anong presyo ng darating na mga imported na 38 metric tons? 38,000 pala. Siyempre, tataas ang presyo niyan. Kung yung GG, magkano ang 1 kilo? Kung 20, ngayon, baka 30 na. Walang price control eh. Kasi in-import eh. Di ba? Kawawa din yung local, kasi may ban. Kawawa pa rin yung mga ibang mangingisda. Yun ang bad news. Ang Pangulo ayaw nang mag-import ng mga seedlings. Gusto dun na. Maganda yon for the future. Ito naman, hindi na. Ngayon na. Import na. Kayo po, ano pong inyong masasabi? Comment down below and don't forget to like and share. Hope to see you in the next videos. Bye-bye. God bless.